Magandang araw ulit sa mga nakikinig at nanonood ng Health Justice Talks, Usapang Kalusugan at Batas. Panibagong episode na naman tayo ngayon, kaya pag-uusapan naman natin ang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa mga kabataan, kung paano dapat nila iwasan ang mga bisyo gaya ng pagyoyosi at pag-vape. At kasama natin ngayon ang grupong Philippine Smoke-Free Movement. We have the National Coordinator, Riza Duro, at ang Deputy National Coordinator, Desiree Peñaflor. Thank you so much sa pagpunta. So, teka, bago tayo magsimula, kilalanin muna natin ang PSFM. Paano ba nabuo ang PSFM? Magandang araw po sa lahat po nakikinig sa ating podcast. Again po, ang Philippine Smoke-Free Movement ay inisyatiba siya na ginawa po noong pandemic, July 2020. Kahit pa paano, parang silver lining kasi nagawa po tayo ng movement sa gitna ng pandemic. Pero nung ginagawa po natin itong movement natin, kabilang po dito yung iba't ibang mga tobacco control advocates din po mula sa iba't ibang organization. Kagaya po ng Health Justice, kagaya po ng Social Watch Philippines, PLCPD, AER. Nung ginawa po nila ito, Ms. Pat, naisip po kasi nila na mas masosolidify natin yung suporta para sa mas malakas na SFMVF smoke-free and vape-free policies. Kung meron tayong malakas na suporta mula sa iba't ibang sektor po natin po. So isa po doon, yung mga iba't ibang sectors po natin na miyembro ng Philippine Smoke-Free ay mula sa labor groups, mula po sa community, meron din po tayong senior citizens, academia, environment, at of course po, isa sa mga mahalagang din po natin ay ang kabataan. So meron po tayong miyembro mula sa iba't ibang youth orgs po ng PSFM. Okay, so nagfo-focus din kayo sa mga youth, sa mga kabataan natin, young people. Paano or ano ba yung mga challenges nyo? Paano nyo na kukumbinsi itong mga, at na-educate ang mga kabataan ngayon? Yun nga po, Ms. Pat, yung pag-educate po sa mga young Filipinos po about sa dangers of smoking and other tobacco products, medyo challenging po. Especially, first and foremost po, yung misconceptions po and myths na yung sikat nga daw po na safer daw po ang vape kaysa sa tobacco, siya nga daw po yung alternative, and yung misinformation po ng tobacco industry na gumagamit nga po ng medyo aggressive na strategies para po pagmukain na i-normalize or i-glamorize yung pag-vape at pag-smoke. And lastly po, yung openness to knowledge na medyo rampant po kasi ngayon yung vape, dinatawag nga po natin siyang vape-demic, diba? So medyo mahirap po ipaintindi sa kabataan na sila talaga yung target ng tobacco industries, yung designs, yung flavors, ganyan. Okay, sige. So, pero sa experience nyo ba, sa pakikipaghalubilo nyo, or, syempre may mga campaigns kayo on the ground, may mga na-meet kayong mga kabataan yourselves, ano ba yung mga naririnig nyo sa kanila na napapaniwalaan lang misconceptions about smoking and vaping? Narinig nga po, sinabi po kanina ni Desiree, na yung mga bata po ngayon, akala po nila kapag sinabi pong vape, mas safe. Dahil po ang ina-advertise po ng tobacco industry ay paminsan, maliit lang yung nicotine niyan or minsan wala at all ng nicotine na yan. Pero ang hindi po alam ng mga kabataan ay meron pa rin po itong iba't ibang chemicals, kagaya ng carcinogen na nagkakos ng cancer. Isa pa dito, yung isa talaga sa challenge din po namin ay kapag nag-yosi, cool ka, trendy ka, di ba? Pag nakasuot ka ng tawag dito ng ID lace or lace ng vape, napapanood ng mga bata ngayon sa social media, ginagaya nila yung mga social media influencers natin, cool sila or na nagagaya nila itong mga ito. Isa pa pong issue namin, peer pressure. Tingin po nila dahil grupo kayo, magkakasama kayo, cool nga naman kung umuusok kayong lahat sa isang tabi ng kalsada, na gagaya po ito at na papalawak pa lalo yung paggamit ng mga kabataan ng vape or ng yosi. So, anong strategy natin? Paano nyo tinitailor fit sa mga, makuha nyo yung attention ng mga ganitong, may mga paniniwala na sila eh. So, yung mga educational campaign nyo, how do you tailor fit it para makuha nyo yung attention ng mga kabataan? Ms. Pat, para mapalawak pa yung information dissemination, tina-target mismo namin PSFM yung mga stakeholders. In fact, meron po kaming TOFUs, yung Tobacco-Free Universities and Schools, kung saan meron po kaming direct relationship with teachers, student council, parents, And then, with that po, nagkakaroon din po kami ng
dialogues with the students, and nagkakaroon po kami ng collaborative work. And also, meron din po kami relationship na nabibuild na with SK, and meron po kami in fact upcoming activity with SK from Manila. And meron din pong program template CPSFM wherein ina-ask po namin yung mga suggestions ng experts and authorities like PNP, city health offices, and other health advocates po. Also, meron din pong ginagawa na health learning session si PSFM kasama yung mga youth from different sectors, from different groups, different academies. And nakikip up din po kami sa social media. Kinukuha po namin yung kanilang engagement kasi na-acknowledge po namin yung importance of social media for information dissemination. Oh, yun, exact. Sundan ko lang yung sinabi mo. So, social media, paano kayo nagiging active? May mga, ano ba kayo, may mga videos ba kayo, kung ano bang ads or whatever. Anong ginagawa ninyo sa social media? Tama po, Ms. Matt. Ngayong taon po, grabe yung recognition namin na ginagamit talaga ng tobacco industry ang social media ngayon. Ang taas ng kalaban, ang yaman. So, ginagawa po ng PSFM ay as much as possible, yung engaging talaga yung mga post po namin. Isa po doon ay pa-contest. Nagpapa-contest po tayo sa social media. Sana po sumali po yung ating mga makikinig ngayong araw na ito. Nasa page lang po namin yun. Nagpapa-contest po tayo para ma-popularize yung House Bill 5315 na pinupush po natin sa Congress. Which is, sige, elaborate content. Yung House Bill. Yung House Bill 53154, also known as Smoke-Free Environments Law. Ito po yung ating authored po ito ni Congressman sa Ulog mula sa Kalinga Party List. Ang pinupush po natin dito ay sana magkaroon ng pondo yung mga LGU sa smoke-free. Pangalawa po ay, of course, magkaroon ng tanggalin yung indoor designated smoking areas. At marami po pong iba. To know more about it, punta lang po tayo sa social media page ni PSFM. Of course po, naglalagay tayo ng mga iba't ibang trending videos. Kaya humihingi po kami ng tulong sa mga youth. Ano ba yung pwede nating TikTok challenge na pwedeng i-post para naman mahikayat natin yung mga Gen Z na ngayon ay target ng tobacco industry. At of course, posting ng mga movement na ginagawa ng movement para makita nila na yung PSFM ay actively fighting and combating the tobacco industry narratives. Oh, yun. So, ganun yun na mobilize yung youth. Pero how do you, monitor kung effective ba? May tumatangkilik ba sa mga ganitong campaign ninyo? To measure po the effectiveness po yung mga ginagawa ni PSFM, tinitingnan po namin kung may increase ng numbers, kung lumalawak po yung followers natin, yung mga engagements natin, and also yung geographical na network po natin kasi ngayon po meron pilot area si PSFM, Pasig, Pateros, and Manila. And malalaman po natin na meron po talagang lumalawak na si PSFM pag medyo lumaki na rin yung hawak ni PSF. Kunyari, from SK, nakahawakan na rin natin yung LGU, ganyan. And other areas pa po sa Metro Manila yung goal. Yan. So, ano pa ang mga partnerships and collaborations na ginagawa ngayon ng PSFM? Ang Secretariat po ay patuloy na nakikipag-partner, nakikipag-usap, nakikipag-meeting sa 100 member organizations po nationwide ni PSFM. Kasama po dito, masaya po tayo dahil nakikipag-usap pa rin tayo sa ating boss, ang Department of Health po, kung saan parte po tayo ng kanilang NTWGTPC or National Technical Working Group on Tobacco and Prevention Control. Patunayan po, nag-contribute tayo sa kanilang 6-point strategies on tobacco and prevention control. Kasama po natin din ang DTI or Department of Trade and Industry. Nakausap nga rin po natin sila kung paano nila i-step up yung enforcement nila sa vape law. Dahil nga po nagkaroon tayo ng vape-related lung injury itong nakaraan lang po na binalita nga po. Of course, yung pinakamaganda rin pong partnership ay ang DepEd po kung saan nakagawa po tayo ng MOA with schools po noong panahon po ni Yusek Liling Briones. Yung ginawa po natin MOA yung Comprehensive Tobacco Control Program po in schools. Kaya po meron tayong TOFU sa 25 schools, sa PUP, at sa iba't iba pa pong mga schools po sa Metro Manila. Patuloy din po ang collaborations natin with LGUs ng Manila, Mandaluyong, Pasig at Pateros. And recently nga po, masaya tayo dahil na-recognize po ng Manila City ang Philippine Smoke-Free Movement na bigyan po tayo ng award, Clean Air Advocate Award nung kanilang celebration po ng WNTED nitong May po. And of course po, patuloy na pakikipag-usap sa ating mga legislators para ipasa po yung bill natin with Kalinga Party List, Kong sa Ulog, at ito po, oo lang po nila, co-author naman ng Agri Party List.
Okay, okay. So ano na lang yung siyempre, relatively young pa ang PSFM, no? Parang 4 years pa. Magpo 4 Turning years 4 po. years. Turning 4 years. Pero in fairness, ang dami na, ang laki na nung member organizations nyo. Sabi mo, more than 100 ba? Yes Oh, po. diba? Opo. Pero, so ano yung mga, I'm sure in the past 4 years, almost 4 years, may mga success stories na rin kayo sa mga naging pinaka-effective campaigns nyo, di ba? Opo. Siguro yung pinaka-recent po namin pwedeng i-share, kagaya nga po yung pagkakaroon ng Clean Air Advocate Award mula po sa Manila City. Kasi ang ma-recognize ng isang LGU, specifically ng Manila City, ay malaking ano po sabi yun, achievement sa PSFM. Ang isa pa nga po, yung mga story na pwede namin i-share dahil si PSFM po ay parte ng mga smoke-free task forces po ng iba't ibang city, kagaya po ng Manila, Pasig. Sa Pasig po, nakita tayo ng story po doon na yung isang nanay ay binibilhan ng vape yung anak. So, umakyat po yun sa task force. At tumulong tayo na i-educate po yung nanay na akala po kasi ng nanay yung vape daw po ay alternative, mas safe kasi yung anak daw po niya ay nag-yossi. So, dahil misinformed si nanay, tumutulong po tayo kasama ng task force na i-inform yung community na hindi po mas safe ang vape at hindi ito alternative. So, yung mga success stories po natin ay pagpasok sa mga task forces, pagpupush ng iba't ibang ordinances sa city level. At of course, last year din, natuwa tayo kasi nakapagpasa din po yung Mandaluyong City ng kanilang ordinance on smoke-free. Oo, yung task forces ba yan? Sana buong NCR. Sana po. Sa tulong po ng mga nakikinig. Opo. Okay. So ano na lang ang pwede ninyong paalala, advice sa mga young advocates, youth leaders, tsaka yung mga ordinaryong kabataan lang para makinig sila sa mga ganitong kampanya for tobacco control and prevention, smoking prevention and vaping prevention. Okay. First and foremost po, gusto po namin magpasalamat kasi nakikiisa po sila sa laban patungo sa Genuine Smoke-Free Philippines po. And patuloy lang po nilang i-inform yung sarili nila, matuto sila kung ano nga ba yung tobacco control kasi medyo comprehensive po, malawak po yung usapin po talaga ng smoke-free and vape-free. And nakipag-join po sila or mag-build ng alliance sa iba't ibang mga organizations at iba't ibang mga health advocates katulad na lang po ng Health Justice, PSFM, Social Watch Philippines, PLCPD, para rin po mag-expand yung network nila and mas lumawak po yung kaya nilang magawa. And also, dahil nga po mula naman po tayo sa iba't ibang lugar, i-promote po nila yung passage ng smoke-free and vape-free ordinances if ever na wala pa po, and mag-start lang po sa little. And yun po, do not fall po sa tobacco industry lies. Make use, maximize po natin yung ating internet, yung Google, and learn to cross-check po yung information na pinaprovide ng tobacco industries. And lastly po, continue po to amplify yung advocacy through yung mga means na available sa kanila. Hindi naman natin sila i-ask ng sobrang laki na agad na gawain dahil advocate sila, dahil naniniwala sila sa ating advocacy. Makakatulong po sila by simply sharing yung mga post ni PSFM, pag-engage sa mga post ni Health Justice, PSFM, yan din po. Okay, si Riza, baka meron ka din konting paalala kasi 'di ba, smoking and vaping these are risk factors to iba-ibang klaseng diseases, 'di ba? So sa kalusugan nila, pati non-communicable diseases like cancer, 'di ba? So baka may paalala ka din. Paalala ko lang po na yung isang balita, ito lang pong June, yung first case po natin ng E-Valley. Nakakalungkot na nagiging datos na po yung mga kabataan natin. Meron pong 22-year-old na lalaki, healthy naman siya, sporty nga po actually, in fact, ay athlete po siya. Wala siyang kahit na anong risk factor po na tinatawag or hypertension, pero siya po ay nag-vape lamang for 2 years. 2 years lang po siyang nag-vape at after po noon namatay po siya. So siya po yung first case natin ng E-Valley na ang sabi ng mga eksperto mula sa DOH, yung hypertension, yung heart disease ay nag-cause po ito dahil sa pag-vape niya, nag-cause po ito para sa heart disease niya, kinamatay po niya yung atake sa puso. So, hindi po biro, hindi po nakaka-cool ang pagkamatay na ito. Ayaw nating maging datos yung mga kabataan. Hindi na siya trend nagiging ano na siya. Ito na yung normal na ginagawa ng mga kabataan ngayon. At ayaw nating mangyari yun sa mga susunod na panahon. Wag naman sana yung mga kabataan natin ay maging next in line para magkaroon ng heart diseases, ng kidney diseases. And most especially, wag naman sanang patayin yung mga kabataan natin sa mga susunod na henerasyon. So, please, save your family members, save yourself from these
lies na ginagawa ng tobacco industry. Of course, layuan natin yung mga bisyo na to at inform yourself. Talagang arm yourself with knowledge. Maraming mga tobacco industry front groups na ginagawa. So punta lang po kayo sa mga sinasabi naming mga Facebook pages, kaya ng Health Justice, kagaya ng PSFM, ng PLCPD, ng AER, para pag-usapan itong mga bagay dito. Alright, thank you so much, Riza and Des. Thank you so much. Okay, mga tagapanood, thank you very much, mga tagapakinig. Hanggang sa susunod na episode natin, don't forget to like, subscribe, and share, and comment sa mga social media pages namin, pati ng PSFM and Health Justice. So, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na episode ng Health Justice Talks.